latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ika-ano na ba ngayon? Ika-7 na, no? Sa buwan ng Setyembre, ngayong 2024. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre, napapanood din po tayo sa ating live streaming sa ating FB page sa RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po ang ating programa sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon pong araw na ito, marami po tayong pag-uusapan ng mga mahalagang bagay din, no, para sa ating mga kababayan. At isa na po dito sa unang bahagi, pag-uusapan natin ang tungkol dito sa Medical Sign Language Handbook. Para po ito dun sa ating mga kababayan na merong problema, no, sa kanilang mga pandinig. At naku, isa pang problema na pag-uusapan naman natin sa ikalawang bahagi po na ating programa. Itong mga nararanasan nating pagbaha. Hindi lamang po dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pag-uusapan natin kung bakit nagkakaroon ng ganito at ano yung ating maaring maging solusyon. Yan po sa kabuuan ng ating programang Usap-Usapan. Samantala, ready na ba tayo, Win at Bea, para sa ating unang bahagi? Via Zoom, makakasama natin ang Commissioner for the Standing Committee on Public Health, UPM Medical Students for Social Responsibility, si Sir Alex Nathaniel Gagalak. Samantala, makasama din niya ang primary proponent ng Medical Sign Language Handbook, UPM, MSSR, si Ma'am Regina Lim. Okay, Sir Alex at Ma'am Regina, magandang umaga po. Magandang umaga po. Umaga po. Ayun, puro mga bagets pala ang ating makakasama ngayong umaga. Okay, so una-una ito yung Medical Hand Sign, tama ba, book? No? Medical Sign Language Handbook. Ano bang nagtulak sa inyo, Sir Alex, no, para magkaroon tayo ng ganitong klase ng libro? Since mga medical student po kami, parang tuwing nakaka-encounter po kami ng mga pasyente na yun nga po, hindi po namin maka-communicate ng maayos dahil sila po ay deaf, ganun po. Parang na-inspire po rin po kami gumawa ng handbook para po matulungan hindi lamang kami na maintindihan sila but also yung ibang mga healthcare workers para maka-communicate sa ng mas maayos po. Oo, kasi nga isang malaking problema 'yon. At saka usually kasi Sir Alex, 'di ba, yung mga sign language ay nasa Ingles, 'di ba? O ibang wika. Pero ito Filipino sign language. Yes po. Oo, kasi dun sa nabasa natin na mga pahayag ninyo halos 15%, no, 15% na ating populasyon at approximately mga 540,000 na mga Pilipino merong problema, no, sa kanilang pandinig o yung kanilang hearing loss, no. So ano yung meron ba isang insidente na nakita nyo na talagang nahirapan yung isang pasyente na may problema sa kanyang pandinig para makipag-communicate sa kanilang health provider? Wala pong, kami po wala pa po, pero may mga kwento po kami narinig sa aming mga kaklase or sa ibang mga doktor na
nahihirapan sila makipag-communicate sa mga deaf. Parang yung nangyayari po sa ospital ay huli na po silang natitingnan. So, Mm-mm. sobrang tagal nila maghintay kahit nandun sila na maaga kasi yung mga ibang doktor natatakot din na mali yung masabi sa kanila. Aha. Tapos, may mga iba rin pong pasyente na nagkukwento din na sila mismo yung mga deaf din, nag-share din po ng mga karanasan nila na hindi nila maintindihan or sila mismo ay natatakot pumunta na ng ospital kasi hindi sila agad na nabibigyan ng atensyon or natatakot sila na hindi maintindihan yung sakit nila o yung nararamdaman nila. Aha. Pero mayroon bang isang insidente na nalaman kayo na nagkaroon ng pagkakamali dun sa ibinigay ng isang health provider para doon sa um, anong tawag doon, dun sa pangangailangan ng isang yun nga no, yung may problema sa kaniyang pandinig. Wala naman pong pagkakamali kasi yung mga doktor naman po, yung nangyayari parang tina-type na lang po nila yung gustong sabihin o kaya sinusulat. So, Mm. medyo klaro pa rin naman po. Pero Mm. more on ano lang po siya, parang mas nakakatakot lang po siguro na makipag-usap kasi medyo may hadlang nga din sa makikipag-usap sa kanila. Oho. Pero may mga ano rin ba kayo? I'm sure Ma'am Regina at saka Sir Alex, may mga challenges, no, mga struggles din bago nyo talaga nagawa itong handbook na ito. Oo, yung challenge po siguro is, yung first po kasi may American Sign Language din po tayong ano na sign language po pero American po. So yun po yung unang nagawa naming handbook. So marami pong revision po or inedit po dun sa handbook kasi iba po talaga siya sa Filipino Sign Language. So kahit English po yung ginagamit na language dun sa ating handbook, Mm. yung mismong signs po, yung mismong signs na ginagawa, mas specific po siya sa parang kultura ng Filipino. Kaya po siya tawag na Filipino Sign Language. Kahit po yung words po na nasa handbook ay English. Okay. So, yung ibig sabihin, yung parang tinatranslate lang, yung from English to Filipino, yung mga sign language na yon. Yes po. Okay. So, dun sa mga nakikinig sa atin kasi 'di ba, may mga ano may mga iba na tayong katawagan ngayon ano, yung sinasabi natin na yung mga politically correct term, no, para dun sa mga may mga ganitong problema, no. Ano ba, meron ba tayong tawag talaga dun sa mga deaf? Sa mga deaf po, okay naman po tawagin silang deaf or Mm. bingi, okay lang po yun. Pero Mm. wag po natin silang tawagin na parang hearing impaired, gano'n. Kasi Mhm. alam naman po, tanggap naman po nila na parang deaf po sila, may sarili silang identity kumbaga na deaf po sila lang. Hindi naman po nila yun ipinakahiya. So, wag Mhm. lang po silang tawagin na parang hearing impaired kasi parang meaning nun na parang sinasabi natin na may kapansanan sila, gano'n. O kaya, Mhm. bawal din po na pipe, gano'n, or deaf and dumb. Kasi hindi naman po meaning na dumb sila or hindi naman po meaning na parang pipe agad, gano'n po. Mm, mm, mm. So papaano natin ngayon ngayon na meron na tayong ganitong handbook ano, Miss Regina, ano yung mga mekanismo na pwede natin gamitin para talagang ma-evaluate kung talagang nakakatulong nga itong libro na ito, itong handbook na ito? Paano po ma-evaluate kung nakatulong po? Ano yung mga mechanism, yung mga mekanismo na pwede nating magamit no para ma-evaluate na talagang useful o naging nakatulong nga itong handbook na ito doon sa mga deaf na mga pasyente. Plan po namin na gumawa rin po sana ng evaluation tour para malaman po yung experience ng mga deaf na pasyente sa handbook namin. Pati na rin po sa side ng mga healthcare professional na gumagamit nito. So, um, in the in the works na po. Pero may i-add pa po si Nathan regarding po sa mga future plans po namin. Parang currently po, parang tuwing magre-request po kasi ng
copy ng digital copy ng handbook na free lang naman po. Mm-mm. Parang pinapasagot po namin siya ng maiksing pre-test lang po para lang Okay. po malaman yung parang baseline knowledge po nila sa mga issues surrounding the deaf as well as sa sign language po mismo. Mhm. Tapos, Mhm. ayun po, after a while, we plan on sending din po a parang evaluation form to compare po kung may nakita po bang difference between yung before they read yung handbook and after. Mhm. Okay, so parang may survey kayong gagawin. Opo. Ayun. So isa lang 'yon sa mga mekanismo, Sir Alex. May iba pa ba? At isa rin pong ginawa namin para po sigurong tama po yung handbook and para rin po ma-ensure na respectful siya and responsive sa needs ng deaf community is Mm. nag-partner po kami with yung Philippine Association of the Deaf Mhm. para po sure talaga na tama po yung mga nilalagay namin sa handbook and hindi lang siya basta-basta. Okay. Okay. So yung evaluation ba, Sir Alex, naumpisahan niyo na? Nagawa niyo na? Naumpisahan na po siya sa parang konting population pa lang po. Mga Okay. 30 pa lang po. Oh, 30 population. Pero syempre kahit paano may nakikita na kayo kung ano yung result, no? Opo. So ano ba yung nakita ninyong result? Okay naman. Opo. Parang nag-increase naman po significantly yung Mm-mm. knowledge ng mga tao on sign language po. Ayun, okay. At ang importante nga dito kasi, yung mga pasyente natin, di ba, na deaf. So, kung nagiging okay sa kanila, baka talagang makikita natin na malaki yung maitutulong nito. So, kanina nabanggit din ni Ma'am Regina, no, yung American o English language, tapos to Filipino sign language. Paano yung ano ba yung pagkakaiba talaga nila na makikita natin doon sa English at saka doon sa Filipino Sign Language? Parang yung Filipino Sign Language po kasi parang mini-mirror niya po yung kung paano po gumawa ng sentence in Filipino. Kasi medyo iba po yung syntax pagdating sa Filipino versus sa Okay. English. Okay. Kaya yun po yung primary difference. Kaya kahit po yung mga words na nasa handbook namin ay nasa English, parang Filipino Sign Language pa rin po siya kasi yung parang pagkabuo po ng sentence, parang it reflects po yung Filipino language. Okay. Pero yun nga, no, galing din sa American o English language. Pwede mo ba kami mabigyan ng example kahit isa lang, Sir Alex, no, yung paano yung from English to Filipino Sign Language? Yung Filipino Sign Language lang po kasi yung medyo mas napag-aralan po since yun po yung sa handbook. Pero isa pong example ng sign is thank you po. So ganito lang po. Thank you. Ayun. So, sa English, ganun din. Sa Filipino Sign Language, ganun din. Parang salamat, pero ganun din yung sign, no? Ayun, okay. So, nakatulong ito, alam natin, dun sa mga pasyente, no? Paano naman dun sa mga yung mga medical practitioners, nakatulong din ba ito sa kanila? Nakakatulong naman din po ito sa mga medical practitioners kasi parang mas nakakapag-connect sila sa ating mga pasyente deaf. Kasi syempre po iba yung na-form po natin na parang connection kapag ginamit po natin yung lengguwahe na ginagamit din nila. So parang mas nakita nila na nag-effort kami mga doktor na makipag-usap din sa kanila. Okay, so mas maganda yung nagiging kinalalabasan, ano? Yun nga kasi isa sa mga Mas nagiging close po yung doktor at pasyente. Oo, parang mas nagiging close at mas naiintindihan kasi importante talaga yung communication, no? Yung komunikasyon ng bawat isa. So, meron pa ba kayong mga iniisip na idagdag in the future o sa hinaharap, no? Meron pa ba kayong iniisip sa hinaharap para maidagdag dito sa handbook na ito? Ma'am Regina or Sir Alex? So, handbook po, go lang. So ngayon po, parang currently, parang
continuously edit po namin yung handbook just to make sure na yun nga po, correct lahat ng information. Tapos, since sa initial handbook po, parang nag-focus kami more on parang the patient interview since yun yung medyo initial interaction ng healthcare workers with the patient. Parang we hope po in the future na we could add more parts, for example, on specific na diseases or symptoms para mas mapadali pa po lalo yung communication between doctors and patients. Oo, yun nga rin yung itatanong ko, no? Yung paano kaya yung sa mga sign language ng mga, yun nga, no? Yung mga simptomas, yung mga sakit. So, nandun ba lahat yon dun sa handbook, Sir Alex? Sa ngayon po, wala pa po yung ibang mga ganon. Pero parang pinaplano naman po namin idagdag po siya in future versions po of the handbook. Okay. So, yun na nga, no? Yung mga karagdagan na ilalagay. So, ano yung, ano talaga, kumbaga, meron na bang ganito dito sa Pilipinas bago nyo ito na ilabas? O ito yung unang-una na handbook tungkol sa sign language? According po dun sa consultant namin sa Philippine Association of the Deaf, parang nasabi niya po na nag-release na po dati yung DOH ng sign language po na handbook. Pero American Sign Language, tindihan din po ng definitely dito sa Pilipinas po yung handbook. So, Okay. po, kasi nga po, iba po, hindi po siya parang translation lang po ng into Filipino. Parang magkaiba po talaga yung mismong sign. So, kunyari po, di po, kunyari po, like isang salita po na masakit or masakit yung chan or gano'n. Sa American Sign Language, iba po yung ginagawa nilang action po para masabi yun versus sa Filipino po. Iba po yung mismong action. So, hindi po pwedeng parang gamitin ng basta-basta yung American Sign Language sa Pilipinas. Ayun. Oo, kasi tsaka, alam mo, yung mga kunwari, yung mga history nung pasyente, di ba? Medyo kailangan mahabang talakayan yun, di ba? Mahabang usapin yun eh. So, kailan nagkaroon nung kailan ba inumpisahan talaga itong handbook na ito, Ma'am Regina? Actually, 2 years ago pa po siya na simulan. So, dahil nga po, marami yung, at first po actually nga po yung nagawa namin ay American Sign Language. Okay. Kasi kala namin tama na siya. Pero nung nakausap po namin yung consultant, sabi niya nga po na hiwalay po talaga yung Filipino Sign Language. Okay. At iba-iba po talaga yung mga signs niya. So, natagal din po pati yung mismong professor ng pag-picture. Siyempre po dapat nakafocus sa yung mismong actions, pati po yung emosyon. Kasi important din po na makita nung mga deaf na parang yung kasama yung emosyon dun sa mismong sign language na masaya ba o malungkot, gano'n. So, matagal din po yung proseso ng pag-picture at pag-edit ng mismong handbook. Oh, so talagang inabot ng 2 taon bago talagang makumpleto ito. Opo. Oo. So paano yung... Sige, ma'am. At kami lang din pong mga estudyante yung gumagawa. So, medyo matagal po talaga. Oo, kasi talagang saludo ako sa inyo kasi estudyante pa lang kayo, meron na kayong mga ganitong naiisip, di ba? What more, ano pa kaya kung nandun na kayo talaga dun sa profession na yon, at nagpa-practice na kayo. Siguro, mas marami pa kayong madidiscover at mas marami pa kayong magagawa, di ba? Para dun sa inyong mga patients, sa inyong mga pasyente. Pero paano yung Ma'am Regina, yung pag-distribute, sabi kanina ni Sir Alex, free ba ito? Paano yung distribution na gagawin dito para dun sa mga nangangailangan? Ako na po yung sasagot. Sige, Sir Alex. Yung digital copy niya po, yung link po nasa Facebook page lang po ng UP Medical Students for Social Responsibility. Okay. Tapos, free lang po siya, yung digital copy po. Tapos, sa kasalukuyan po, parang sinusubukan po namin mag-print ng mga hard copy para ma-distribute po sa mga hospital tulad ng PGH or yung mga health center din po. Okay. Ano yung for free din? Opo. Aba, okay yun So talagang free, digital, tapos yung hard copy ay free din. Tama ba, Sir Alex?
Para po sa mga hospital, mga health center, mga ganun po. Pero Oh. since may mga nagtatanong na rin po sa amin kung magbebenta po kami ng hard copy na parang for personal use lang po. Mhm. Kino-consider rin po namin. Oh, okay. Aba, okay 'yun ano. So kung merong mga halimbawa may nakikinig sa atin ngayon na interesado 'no, interested dito sa inyong handbook, paano sila meron na ba silang paraan para maka-avail? For now po, yung digital copy pa lang po. Pero Mhm. punta lang po sila sa tinyurl.com/Medesign Digital Request. Mhm. Okay. So 'yan yung pwede nilang puntahan para maka-request sila nung libro o nung handbook na 'yan ano. Okay. So bago tayo matapos, Sir Alex at kay Ma'am Regina no. Ano pa yung mga naiisip nyo bukod dito sa handbook na ito para sa itong medical handbook na ito, no, yung mga tungkol sa sign language. Meron pa ba kayong ibang mga naiisip? Iniisip rin po namin magsagawa po ngayon ng workshop po mismo on Filipino Sign Language na nakafocus sa healthcare setting. Since yun nga po, yung handbook naman po parang more on a reference lang din po siya, and mas makakatulong po if may actual workshop with mga professionals po talaga. Okay. So may mga workshop kayo na gagawin para dito. Opo. Ayun, okay. Sige, naku, maganda yung inyong ginagawa, no? Para dun sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin na merong ganitong problema. Anyway, Sir Alex at Ma'am Regina, bago kayo magpaalam, ano yung mga mensahe na gusto ninyong ipaabot dun sa ating mga nakikinig ngayon? Ngayon po, nagpapasalamat po kami kasi since po na-release yung handbook at nagginagawa po kami ng mga interview din. Gusto namin po salamat sa lahat po na sumusuporta at hinihingi ng handbook kasi na-appreciate po namin yung effort na gustong matuto ng mga tao ng sign language. Tapos nananawagan din po kami sana sa DOH na mabigyan ng pansin din po yung handbook namin kasi gusto po namin na mas ma-edit pa ito ng mas maayos at syempre sana ma-distribute siya sa buong bansa para po lahat ng healthcare workers may access po dito at yung mga deaf din po sa iba't ibang probinsya ay hindi na sila matakot na magpa-check up. Ayun, okay. Okay, Sir Alex? Tapos si Ay, Alex din. sige. Gusto po namin magpasalamat din po sa mga nag-donate po sa Medesign, since dahil po doon makakapagbigay po kami ng mga free na copy sa PGH, pati na rin po sa ibang mga health center. Mm-mm. Tapos, gusto rin po namin magpasalamat sa UP Manila, pati po sa UP College of Medicine, since dahil po parang sa suporta po nila para sa project na to. Okay, nako, maganda. Maganda yung project nyo na yan. So, thank you, Sir Alex at Ma'am Regina, no? Para maipahatid natin dun sa mga nakikinig sa atin at ma-inform sila na meron ng ganitong klaseng handbook, yung medical sign language handbook, no? Para kung sakali na nagkakaroon sila ng problema dun sa yung mga pasyente, lalo na, pati na rin syempre yung medical practitioners, no? Dun sa kanilang communication, dun sa mga may problema, no? Sa kanilang pandinig, meron na pong ganitong handbook na ginawa ang mismong, sa UP Medical Students for Social Responsibility o MSSR. Tama ba, Sir Alex? Opo. Ayun, okay. So, meron ng ganyan at pwede po kayong maka-avail niyan sa digital at sa susunod po na mga panahon ay baka meron na rin mga hard copy sila, no, na pwede nang ipamigay. So, thank you, Sir Alex at Ma'am Regina. Thank you po. Thank you po. Okay, ayan, si Sir Alex Nathaniel Gagalak at si Ma'am Regina Lim ang nakausap natin kaugnay nga dito sa Medical Sign Language Handbook. At ito nakaano na sa Filipino, no? Filipino Sign Language. Ayun, para hindi masyadong nahihirapan yung mga kababayan natin sa kanilang pagpapatingin, yung mga pasyente, no, sa pagpapatingin dun sa ating mga kanilang health providers. So,
Maraming salamat, Sir Alex at Ma'am Regina. Samantala, sa ikalawang bahagi po, makakausap naman natin mula sa Marine o Research Professor, Marine Science Institute ng University of the Philippines pa rin, kaugnay pa rin po ng mga nangyayaring pagbaha. Ano kaya ang dahilan at ano ang pwede maging solusyon dito? Makakasama natin sa second half ng ating programa si Dr. Fernando P. Siringan. Sa pagbabalik po na ating programa Usap-Usapan. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Sa bawat tatak ng stars sa kamay ng bata, bagong kaalaman ang inyong ibinigay. Bawat proyekto at exam na kanilang naipasa, ito'y bunga ng itinuro ninyong pagsisikap at pagtsatsaga. Sa bawat iyak na kasunod ng mababang grado, kayo ang kanilang gabay para huwag sumuko. Higit pa sa mga natutunan sa libro at markang natamo, kayo ang humuhubog sa pagkatao at kinabukasan ng ating kabataan. Ngayong National Teachers Month, we celebrate your dedication, passion, and hard work. Thank you at pagpupugay sa lahat ng teachers and educators. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa pagbubukas ng 2024 National Peace Consciousness Month at commemoration of the 28th anniversary of the 1996 Final Peace Agreement with the Moro National Liberation Front, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon pagdating sa usaping pangkapayapaan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. The peace processes with former revolutionary organizations such as the MILF, Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army, and the Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayo Brigade, Tabara Paduano Group, now known as Kapatiran, are now in the advanced stages of implementation. Bukod sa mga peace talks, dagdag ng Pangulo na mayroon ding programa na ang layon ay magpabuti ng kalagayan ng bawat pamilya sa riyon. We are also implementing the transformation program, which aims to uplift the socio-economic conditions of MNLF combatants and their families and communities as well. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa second half ng ating programa Usap-Usapan. At katulad ng binanggit natin kanina, nako kasi ilang mga habagat na naman yung mga sinuong natin ngayong mga nakaraang araw. At nakita na naman po natin yung mga nangyaring pagbaha. Hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi po ng bansa. So sa second half po na ating program, okay, makakasama natin Research Professor, Marine Science Institute, University of the Philippines, via Zoom, si Professor Dr. Fernando P. Siringan. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Pen. Sir, kasi alam niyo po, nitong mga... Magandang umaga sa mga nakikinig. Okay. Alam niyo po, sir, kasi nitong mga nakaraang araw, dahil meron na naman mga nangyaring pagbaha, hindi ko po mapigilan yung sarili ko na magbasa din ng mga artikulo, no, kung bakit merong ganito mga pagbaha. At isa dun sa mga nabasa ko, sir, 2008 pa, nakita ko po yung inyong pangalan na nag-express ng alarma dito sa mga nangyayaring pagbaha. At yun ay 2008 pa. Sir, yung nabasa kong article na yun. So ngayon, gusto ko pong malaman sa inyo, during that time na nag-express kayo, nung nagpahayag kayo ng ganung pagka-alarma sa mga nangyayaring pagbaha,
Ano po yung masasabi nyo naman sa mga pagbaha na nangyayari ngayon dito sa Metro Manila? Kasi nung nakaraan parang meron lang kayong isang bayan, no? Isang lugar na sinasabi kung bakit nagkakaroon ng ganong malaking pagbaha. Pero this time ay meron tayong nagiging pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya sabi nga natin kanina, ano kaya yung mga problema at ano kaya yung pwedeng maging solusyon natin dito? Sir. Okay, sige po. At maraming salamat for giving this opportunity upang makapagbahagi ng mga natutunan sa mga nakaraang taon tungkol sa pagbabaha dito sa Pilipinas. Unang-una po ay mahalaga na malaman natin na ang pagbabaha in certain areas ay pwedeng natural. It's by nature, an area can get flooded. Ito po yung mga lugar na katabi ng ilog, yung mga kapatagan na may term po tayo dyan sa English, sa geology. Ang tawag natin ay flood plains. Okay. Ang flood plains ay nilikha, naging flat siya, naging plain siya dahil sa pagbabaha. Tuwing may baha ay may dala-dala ang tubig na mga putik at buhangin at ito ay kasama ng tubig na kakalat sa malawak na lugar at makakapag-produce ng isang relatively napatag na lugar. Ang tawag natin sa kanya ay floodplains. Okay. Ang isang halimbawa ng isang malawak na floodplain dito sa atin sa Pilipinas ay yung dinadaanan bale ng Pampanga River, dinadaanan ng Cagayan River, at halimbawa din ang dinadaanan ng Agno River. At kung papansinin natin sa mga mapa ay malawak ang mga kapatagan na associated bale sa mga ilog na ito. Ganon din dito sa Kamaynilaan, ang Marikina River na kadugtong ng Pasig River ay meron ding kapatagan na nabuo dahil din sa mga previous na floods. So isa po yan sa nais kong ma-emphasize na may mga lugar na talagang flood prone. Okay. Pangalawa ay nagkakaroon ng baha sa mga kailugan dahil din sa dami ng tubig na dumadaloy sa panahon ng tag-ulan. Okay. At ang ating nasa bahagi tayo ng mundo na may contrasting seasons tayo. Mayroon tayong panahon na talagang matuyo. May panahon na ang dami namang ulan. Okay. At katulad ngayon bale, tag-ulan, may pabugso-bugso bale, may bagyo, pwedeng habagat, ay dumadami ang tubig na nabubuhos, At hindi ito nagiging, ang ilog ay hindi nagiging sapat yung kanyang capacity, kaya nagkakaroon ng pagbaha. So again, just to take that out, merong natural na lugar na binabaha at may natural causes ng pagbaha. Okay. At marami din na man-made na causes. Okay. Ang isa, at nakikita natin ito sa mga videos, at alam din natin ito, pero parang hindi natin tinutulungan ang sarili natin, yung pagkabara ng daluyan ng tubig, yung mga drainage. Ang dami na sa bilang ating aso ay pumatawag. Maraming drainage na ang nababarhan dahil sa mga basura. At sa ngayon ay parami yung plastic, na lumulutang, na nakakabara. Pero kung titingnan natin yung ilang recent video coverages ng pagbaha, may makikita tayo ng mga washing machine, may makikita tayo ng mga refrigerator na nakabara. Ngayon, ito ay sa mga maliliit na drainage o daanan ng tubig, problema siya. Kaya ang isang kailangan gawin ng ating pamahalaan, ng ating mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, ang MMDA, kinakailangan bago pumasok ang tag-ulan, ay kailangan talagang linisin natin ang ating mga kanal, ang ating mga waterways. Mula sa maliliit na waterways, punta tayo sa mga estero. Ang marami sa estero natin ay halos nawawala na.
nawawala na dahil ito ay tinayuan na ng kung ano-anong istruktura. Ang istruktura ay maaaring istrukturang maliit, maaaring istrukturang malaki, may-ari ay mahirap, may-ari ay mayaman, at ang hindi pa maganda, ang mga ilan ang nagpapatayo ay ang mga ang lokal na pamahalaan, ang barangay, or even national agencies, no? Makikita natin ito sa ating mga kailugan. Punta tayo sa medyo malalaking bahagi ng ilog, makikita natin, kung mag-Google Earth po tayo, makikita natin na may mga lugar na kumikipot ang ilog. At ang mga pagkipot ng ilog na ito, sa marami, ay man-made. Hindi po ito natural. Although meron po tayong guidelines sa pagtatayo ng mga struktura sa tabi ng ilog, meron po tayong guidelines sa easement, pero hindi naman po ito nasusunod. At pati po yung ating mga proyekto na flood control projects na sana ay magpaluwang ng mga ilog ay nagpapasikip pa ng mga ilog. So, isang sanhi po ng pagbabaha, no? Ulitin ko, pag yung nahihirapan ng daloy ng tubig. Ayun. Meron din po mga lugar na meron po tayong tinatawag na natural constrictions. Bali, hindi gawa ng tao, kundi by nature, it is constricted. Okay. At sa mga lugar na ito ay kinakailangan tulungan natin ang nature, kailangan natin itong paluwangin. Ang isa pong halimbawa ng lugar na merong known na yung kakiputan at nagiging sanhi ng pagbaha sa malawak na lugar ay sa Cagayan Valley. Okay. No? Sa munisipyo po ng Alcala hanggang sa munisipyo ng Lalo ay merong makipot na bahagi ang Cagayan River. At madami na pong pag-aaral, no, by foreigners and by locals na nagsasabi na kailangan natin itong luwangan, pero ilang dekada na po ang nakakaraan, mahigit 5 dekada na mula sa mga pinakaunang pag-aaral, ay hindi pa din po napapaluwang. Okay. Sige po. Tanggapin din po natin na meron talagang yun pong pagbabago sa dami ng ulan. May panahon na konti ang ulan, no? May panahon na buhos talaga ang ulan. Okay. Kung kaya nararapat lamang na ito ay iplano natin sa ating development sa mga lugar na hindi pa developed. Yun. Professor, Itigil po muna ako. Meron po ata kayong tanong. hindi, opo. Nice Opo. sabihin. So, Kasi, opo, Professor, isa sa mga nabanggit ninyo doon sa article na yon ay yung over-extraction ng groundwater. Ano po ba ayun yun? po. Opo. Bali, yan po yung trabaho namin na ginawa sa Pampanga, sa Bulacan, no, sa Navotas, no, Metro Manila as a whole, and even portions of Bataan. Bali, nakita po namin na ang lupa ay lumulubog. Okay. Ito po ay nagsusubside. At nai-relate po namin ito sa excessive na groundwater withdrawal. At i-emphasize ko po yung salita na excessive. Kasi hindi naman po masama na gamitin natin, kunin natin ang tubig na nasa ilalim ng lupa. Ang nakakasama ay kung ang ating pagkuha ay napakabilis at napakadami ng ating kinukuha. Sa pag-aaral po namin na yon, nakita namin na may mga lugar na lumulubog ng ilang sentimetro kada taon. Umaabot po ng halos 10 sentimetro kada taon ang inilulubog ng ilang lugar. Imagine niyo po yung 10 sentimetro in 10 years. A certain part of the land can go down by 1 meter. Ano po? At dahil sa paglubog na ito, maaaring maging parang basin o maging bowl ang shape ng isang lugar, kung kaya yung dati na madaling makadaloy ang tubig sa isang lugar ay naiipon tuloy yung tubig. Sa mga malalapit sa dagat ay lalong napapalala, no, yung epekto ng paglubog ng lupa. Kasi may panahon na ang hangin ay mula sa dagat, ito ang hangin ay papunta ng lupa.
Ang hangin na ito, hahagurin niya ngayon ang tubig dagat. At ang Okay. tubig dagat ay tataas, no, ng ilang sentimetro dahil sa hagod ng hangin. Mhm. So then Mhm. the ocean, the sea would then serve as a dam. Na parang gagawa siya ng dam. So ngayon ang tubig baha ay mas mahihirapang lumabas. Mhm. Ngayon idagdag mo diyan yung paglubog ng lupa, abay edi lalong lalala yung atin pong pagbabaha. Aha. Aha. Nais ko ding mabanggit dito na bukod sa paglubog ng lupa, no, na nagiging sanhi ng parang pagtaas ng dagat, ay talagang tumataas ang dagat dahil Mhm. po sa tinatawag natin na global warming. Mhm. At ang bilis ng pagtaas ng dagat dito sa bahaging ito ng mundo, ano, dito sa Pilipinas, ay nasa halos 1 sentimetro kada taon. Mhm. Mhm. At ito po ay mahalaga na mai-consider natin sa ating pagpaplano kung paano i-develop ang coastal areas. Aha. Sa inyong opinion, Balikan ko lang po sige yung po. paglubog ng lupa. Sige po, Ano po? sir. Um, Yun pong mga ginawa namin na presentations noon, interactions with national government agencies, both, no, merong bahagi na maraming bahagi frustrating, pero may bahagi din na very encouraging, no? Mhm. Natutuwa kami na yung interaction namin sa National Water Resources Board ay naging daan upang sila ay mag-issue ng moratorium, no, para sa paggawa ng mga bagong deep wells, no, sa Metro Manila. Naghigpit sila, nag-check sila ano yung mga illegal, at sa aking palagay ay nakatulong ito sa pagbawas o kaya ay pagtigil ng paglubog ng lupa sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mhm. Pero may mga bahagi pa din sa labas naman ng Metro Manila na ang source nila ng kanilang tubig, domestic water, ay deep well talaga. Mm. At merong bagong pag-aaral na kalalabas lamang based on satellite data na makikita natin na merong mga centers of subsidence. No? Mhm. At ang mga lugar na ito ay associated sa mga lugar na groundwater talaga yung kanilang source ng tubig. Mhm. Um, Mhm. ang matagal na po naming ina-advocate ay kailangan talaga nating tingnan yung development ng surface water as source of domestic water. Mhm. Aha. Dito sa Metro Manila, ito po ay ito na po yung malaki nating source ng tubig, no, mula sa Apo Dam papuntang Lamesa. Mm. Pero meron pa din pong dagdag na supply mula sa groundwater. Mhm. Pero Mhm. madami tayong kabundukan, madami tayong springs, no, sa mga lugar na malapit, no, sa mga resources na ganon. Sana ay ma-encourage talaga ang ating mga local governments na i-develop nila yung kanilang surface water as Mhm. source of domestic water. Aha. And I Aha. think ano po ito, magiging dahilan din upang kanilang pangalagaan lalo ang kanilang kabundukan. Mm. Kasi doon nanggagaling ang ating mga tubig. Iyon nga, no? Pero sir, kanina nabanggit nyo kasi na katulad halimbawa dun sa mga lugar na malapit dyan sa Marikina River, meron ba tayong dapat na susundin na dapat ay malayo yung mga nakatira na malapit dito sa mga river na ito? Meron ba mga ganon na dapat gawin? Meron pong, kung titingnan po natin yung guidelines ano po, sa pagtatayo ng istruktura, sa tabi ng ilog o kaya po ay sa tabi ng karagatan, meron po tayo ng concept ng easement. Mhm. Um, Mhm. Pero hindi naman po yun nasusunod, no? Aha. At hindi lang sa yung mismong property line ang tinatayuan, marami pa nga ay nagre-reclaim. Mhm. At Mhm. ito po ay dapat talagang bantayan na ng ating mga local governments, Aha. bantayan ng national government upang Mm-mm. ito ay hindi na dumami pa Aha. sa mga lugar na nakatayo na yung mga istruktura. Mhm. Mhm. Pero may dalawa pa tayong maaaring gawin. Sa mga lugar na hindi pa fully developed, we ought to implement
yun pong ating mga guidelines. Kailangan pong mapasunod ito. No? Aha. At meron din po kaming na ipropropose kung meron pong mga pagkakataon na kami ay makapagsalita na magkaroon po ng parang zonation itong mga floodplains natin. May mga bahagi ang floodplain na kada taon binabaha at pwedeng hindi lang minsan, pwedeng 2, 3 beses sa isang taon binabaha. Pero may mga kapatagan din, no, na adjacent din sa ilog na pwedeng binabaha lamang every 5 years, no, or even every 10 years. Aha. Pero Sa Professor, ibang bansa, meron ding hindi na inaalisan ng baha eh. Parang totoo forever. po yan na, Aha. na meron pong mga matagal bago po humupa ang tubig. Ano po? So, balikan ko po muna yun and then I'll get back to that point. Sige. Balikan ko lang po yung punto ng zonation. Ay maganda po sa mga lugar na hindi pa talaga fully developed na meron tayong national government agency na magiging parang recommendatory, no, katulong ng LGU na magsasabi na itong lugar na ito, ang struktura nyo ay yung mga hindi sensitibo sa pagbaha. So magkakaroon ng certain zonation. But just as important is in the way we treat the rivers. Ano po? Kasi tinitingnan natin ang ilog kapag lamang tagtuyo, so tuloy parang ang inaakala natin maliit lamang ang lugar na kinakailangan ng tubig kapag kung tag-ulan ay hindi naman po yun totoo. Alam natin na kailangan ng tubig kapag tag-ulan ng malaking lugar, ano po. So sana po yun ay ma-consider, no, magkaroon po tayo ng respeto sa ilog. Now going to your point of places na halos ang tagal-tagal bago humupa ang tubig. Po. Meron pong mga ganyang lugar dito sa Bulacan, yung pong Taliptip, isang lugar po yon, yung Artex na compound, that's another place. At yun po yung mga lugar na malapit sa dagat na inaabot ng high tide. Maski walang ulan, mag-high tide lang, ay binabaha na po sila. At ilan ito sa mga na-document namin na lugar na mabilis, malaki ang inilubog ng lupa. No? One, because of groundwater extraction. Two, because of natural compaction and others. So may mga ganun po talagang lugar na dapat ay maiwasan na po natin. Meron pong lugar na na-develop parang middle income community pa nga yung pag-develop sa may Dampalit, no, sa may Bulacan. Malalaki ang mga bahay doon. Pero kapag tag-ulan na ay halos 6 na buwan ang tubig, no, doon po sa bahagi yon ng Metro Manila. Professor, matanong ko lang kasi kanina nabanggit nga ninyo yung malaki yung ano tawag dito, yung dahilan nitong paglubog, yung groundwater extraction kumpara doon sa pagtaas ng level ng tubig sa mga sa mga dagat, doon sa sea level, mas mataas yung pagtaas niya. So alin ba yung mas nakakaapekto ng mas malaki, yung groundwater extraction o yung pagtaas ng yung sea level rise na sinasabi natin? Ay pareho po, no? They both affect, no, and influence flooding. Yung pong paglubog ng lupa ay local, pwedeng isang munisipyo o pwedeng isang barangay ang affected, at dito ay pwedeng mabilis, no, malaki ang inilulubog ng lupa, pero yung karatig pook niya pwede pong hindi lumulubog. Pero ang pagtaas po ng dagat in relation to flooding, abay lahat po ay apektado. Kung kaya po dapat din na maging major concern natin sa pagpaplano, no, ng pagdevelop ng ating mga lugar, pati yung sa mga flood control infrastructure. We need to consider both, that locally there are places that are subsiding
And regionally and globally, entire Philippines, in fact, and other parts of the world, ay tumataas po ang dagat. Ayun. At Mhm. sana po ay mai-factor in na po ito Mm-mm. sa pagpaplano ng infrastructures natin. Yun nga. Yung population po Um, ba, Professor, nakakaapekto din? Yung populasyon natin? Well, ang population po ay nakakaapekto in I can think of two immediate na impact. One, the demand for groundwater. Okay. Kung pinag-uusapan natin ay yung subsidence. Mhm. Well, as the population increases, of course, kailangan natin ng mas marami pong tubig. At ang tanong ngayon, saan natin kukunin ang ating tubig? Mhm. At may mga developments na nauuna talaga ang pagdami, paglaki ng populasyon, paglaki ng kabayanan na nahuhuli yung development ng source ng tubig. Mhm. Po. Tsaka Hindi plus the po fact, natin sir, yun yung mga paplano kaagad. tsaka sir, yung mga syempre kung maraming tao, mas maraming basura, no? Well, yes, related naman po yun. Pero ang basura, nasa sa collection po natin yun eh. Mhm. Mula sa bahay hanggang sa pag-collect, hanggang sa kung saan po natin siya ilalagay. Mm-mm. Isang bagay po yun na ang ibang bansa nakikita natin na kayang-kayang gawin. Aha. Kaya din naman po natin yon Aha. na gawin. Aha. Mhm. Sa there was one other thing that I was going to raise, but I forgot in Aha. relation to the point that you made earlier. Aha. But, Aha. Anyway, sa Pero- usapin po ng pagbaha. Okay. Sir, Professor, oo, naku, medyo naubusan na tayo ng oras eh. Wala na po tayo, ang dami ko pa naman sanang gustong malaman at maitanong. So, sa maikling ano na lang po, kahit siguro magkaroon tayo ng part 2 na lang, sir, ano? Kasi maganda po yung pinag-uusapan natin. Pero, sa maikling salita na lang po, sir, ano po kaya yung pwede natin gawin para maiwasan natin itong mga matitinding pagbaha na ito? So just a few things. One, kailangan nating protektahan ang ating kabundukan. Kailangan natin ng mga puno at alam nating lahat 'yon, pero parang hindi talaga tayo nagtutulungan po para magawa 'yan. But it is very important to do that. Two, Mhm. ang kailangan planuhin natin ang development both upland and lowland. Nagsasuffer tayo sa lowland kasi dinidevelop din natin ng husto ang upland at may maraming ibang gamit ang upland at pakinabang para sa atin. Mhm. Sa paano madali nating gawin individually and as a community, bantayan natin yung ating basura. No, ilagay natin siya sa tamang lugar, itapon natin at sa mga namumuno, kolektahin natin ang basura sa tamang panahon, ipalagay natin for collection sa tamang lugar at sa mga naglilinis ay kolektahin na agad yun pong mga basura para ito ay hindi na makakabara sa mga kanal. And yung at least ngayon, just for the time that is left, gusto ko din pong mabanggit na wag na nating pasikipin pa ang mga ilog, yung mga daluyan ng tubig. Bagkus ay maghanap tayo ng paraan na mapaluwang natin ang mga ilog, Mhm. no? Mhm. Ang yun pong approach natin ng dredging, okay naman pero short term siya. Aha. Aha. Pas Aha. mang long term po yung pagpapalawak ng ilog Okay. at yung pag-prevent ng further erosion sa upstream Ayun, areas. okay. Naku, sir, Dr. Fernando, naku, siguro po magkaroon tayo ng part 2 dahil maganda pa po yung mga sinasabi ninyo para dun sa mga solusyon natin, dito sa problema natin sa pagbaha. Pero ngayon po wala na tayong oras, so magpapasalamat na po ako sa inyo, Sir Fernando. Salamat din po. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng Sige. mga experiences. Okay po. Sir, sa part 2 na lang natin, ha? Okay po. Sige po. Sige po. Dr. Fernando Siringan, Research Professor, Marine Science Institute, University of the Philippines. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay Aliston.
Nag-ano tuloy ako nagmamadali ako. Anyway, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Ayun, kay Rovan Julian. Ano ba? Rovan Julian Alliston? Ang haba. Ganun siya. Anyway, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga. Antabayan ng kalipunan ng mga balita sa pamamagitan na ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news